Formal ah. Sige. Sound check. Gulat ako. Clear. Sound check. Clear. Okay, recording. Tall Talks, episode 12 in 3. 11. Okay, take 2. Tall Talks, recording. Episode 11 in 3, 2, 1. Good morning, good afternoon, good evening, mga ka-Tall Talks, and welcome to another episode of Tall Talks. My name is King. Ay, good afternoon, good morning. This is your friend Drew. Kumusta? Mabuti naman, Tol. Siguro nagtataka ka bakit ako formal na formal ngayong araw na to sa ating Napansin mo nga. recording. Oo nga. Yeah, Anong because, meron? Anong meron well, at pa talagang ikaw formal na formal. Alam ko kagabi medyo busy ka. May nag-host ka yes. kahapon. Tuloy pa rin ba ang pag-host mo until now? Hindi, Tol. Pero just like yesterday, may celebration kasi sa office. Okay. For today, continued pa rin yung celebration because we already have our first 1,000 views. Tol, Yan, congratulations to us. congratulations, congratulations, Yan. congratulations. And to, Congratulations. yes, and to add up to us, Tol, another 1.4 views. So, double celebration tayo today. Yan, sa ating Tol Talks. And thank you, mga katol, for supporting us in our journey so far. And truly meaningful ang past 10 episodes, oh sorry, 11 episodes na aming ginawa kasi nakita namin yung support ninyo. And today, Tol, we will be doing our 12th episode, 11, 11th episode. ang discussion natin today is the road ng pag-abot ng mga pinapangarap natin sa buhay. Okay, sige. So far, I'm nakaka-ride on ako dyan sa Invisible Script app. Invisible script. Yes, Invisible Script. Ano ba ang invisible script? Ang invisible script, tol, ay ito. Masakit. Totoo yung sinasabi mo, masakit siyang lunukin. But take it with a grain of salt. Okay. Ito yung mga bagay na ini-hand over sa atin ng mga magulang natin or ng society natin or Mm. ng kultura natin. Oh. Na meron tayong sinusunod na protocol, meron tayong sinusunod na rules na hindi pinaliwanag sa atin. Oh, okay. Halimbawa, ang lahat ng bata kailangan mag-aral. Kasi Okay. pag hindi ka nag-aral, ano mangyayari sa iyo kapag lumaki ka na? Lalaki kang mangmang. Hindi ka marunong bumasa at sumulat. Paano ka lalaban sa mundong pabago-bago? Yeah. Okay. So, ang gagawin ng mga magulang mo, ipapasok ka nila sa eskwelahan Okay. para mag-aral at matuto ka. Mm-hmm. Siyempre, ikaw naman, susunod ka. Yes. Kasi lahat ng mga bata na kasing edad mo, pumapasok sa eskwela. Yes. Pagdating sa eskwela, pagalingan naman yon. Mm. Kapag ikaw naman nasa row 4, Google nyo na lang kung ano ibig sabihin pag ikaw ay nasa row 4. Ganyan Okay. talaga. Mm. Ibig sabihin, nandun ka sa pinakadulo ng listahan ng mga hindi elite. Okay. Diba? May rules yon. Mm-hmm. Hindi ka maipagmalaki ng mga mga magulang Mm-hmm. or ng mga kompanyero ni mother at saka ni father. Kasi Mm-hmm. siyempre pinag-uusapan ko, yung anak ko, top 1. Yes. Yes. Ganyan.
So, ikaw na bilang bata, i- gagalingan mo eh. Kasi minsan Siyempre. minsan bibigyan ka ng ano eh, ng reward eh, para Yes. sundan mo. Tol, Mhm. ito ang umpisa ng invisible script. Okay. Clear na sa akin yan. Ang tanong ko ngayon, Tol, sino ang author niyan? At makotongan, bakit ka nagbibigay sa akin ng invisible script? Hindi ko kung hindi ko pa. So ibig mong bang sabihin, Tol, hindi pa tayo marunong magbasa, nabigyan na tayo ng invisible script? Correct. Totoo yan. Yan ang sinusundan natin hanggang sa tayo ay natututo habang tayo ay nagiging adult, no? Okay. Yung ating journey Mm. from tayo ay primary school na Okay. nag high school or Mhm. even college or even after college, what's worse is meron ka ng ikaw na yung magulang ulit, meron ka ng mga anak, Mhm. tapos hindi mo alam, ikaw naman ang nagbibigay ng invisible script dun sa bata na kailangan niyang sundin sa buhay niya. Kumbaga ito ang blueprint. Kagaya nung kung matatandaan mo yung previous episodes natin, natanong mo sa akin kung ano ang gusto mong ituro sa mga anak mo. Yes. Na tapos sumagot naman ako. Unknowingly, darating tayo sa ganitong episode na mayroong revelation na oo nga no, why not yung mga bata, enjoyin na lang nila yung pagiging bata nila. Tol, it made me think na minsan pala, ang mga advice na binibigay natin or natatanggap natin, gagamitin ko yung term mo na it appears like a blueprint, pero sa totoo lang, it could be simply a survival strategy ng generation nila or nila mismo. Correct. Ba, Ang sakit medyo ano? masakit nga. Kasi it's like assuming na I will go through the same pain na pinagdaanan mo. Assuming, yes. Assuming. Pero syempre, lahat ng mga magulang, iniisip nila kung anong the best para sa mga anak nila. Correct? Correct. Yeah. Security, di ba? Isa yan sa mga pinakamahalaga sa kanila eh. Mm. So, ikaw na nabigyan ng invisible script mo na hindi you're not you're not aware of na Mhm. meron ka palang sinusunod na invisible script sa buhay mo, ito ay maaring prinsipyo na Yes, ipinamana sa iyo. correct. Nakatago yan sa quote na honesty is the best policy. Wait lang, wait lang. Okay. Sabi natin kanina, itong invisible script na ito ay parang medyo maganda siyang pakinggan, but there's also a flip side to it, no? It somewhat sounds like an advice, a blueprint, pero on the other hand, it's a simple survival strategy. Di ba? O, sinabi mo, honesty is the best policy. Eh baka kaya siguro yung iba, hindi honest. Pwedeng hindi honest. Mhm. Pwede naman yung iba sumusunod na, uy, honesty is the best policy. So be honest. Huwag kayong Correct. magla-lie. Masama yan. So that's a part of invisible script. Ang Mhm. ang ang kaya kanina nabanggit ko, what's worse is kung ikaw ay middle age na, tapos unaware ka na may script ka na sinusundan all through your life. Ito yung time na kung saan ikaw madaling mapagod sa trabaho, na Mhm. nabibwisit ka dahil may routine na Mhm. nangyayari
paulit-ulit na sinusunod mo naman, Mm. pero you feel empty. Mm. Okay, let me set another example. Mm. Um, si sino ba pwedeng gawing pangalan? Si Bekok. Mm. Hindi nila alam kung sino si Bekok. Ah. Tapos pagtago na lang natin siya sa pangalan na Bekok. Si Bekok Ah. gustong pag-aralin ng law ng Ah. nanay niya. Gusto pinapangarap na mayroong maging isang attorney sa pamilya. Okay. So si Bekok sinundan niya yung advice ng mga magulang niya na Mm. mag-aral ng law after ng high school. Okay. So siya, pukpok siya, aral siya, naipasa niya yung bar. In short, naging attorney si Bekok. Attorney Bekok. Pangit yung pangalan pero maganda yung title. Okay. Tapos, Attorney Beck. attorney Bekok. Diba? Mm. May kakilala ka bang attorney na pwedeng tumulong kay Charmaine? O meron akong Mm. kilala si attorney Bekok. Ah. Diba? Mukhang prestiyosong pangalan. Pangalan pa lang. Bekok. Pero attorney siya. Ah. Si attorney Bekok, pinaghirapan niya yan. One day, naging siya, naging successful siyang attorney. Okay. Siyempre, may naipanalo, may natalo na kaso, pero Okay. yun ang niya eh. Yun ang sinabi ng mga magulang. Sinunod lang naman niya eh. So, yun yung invisible script niya. Invisible script niya na siya ay mag-aral ng abogasya. Okay. Alam mo, ano nangyari sa kanya, sa tuwing siya hahawak ng gitara, masaya siya. Mm. Na tuwing kakanta siya ng Beatles, masaya siya. Parang kilala ko yan, Tol. Kilala mo talaga to, si Atty. Kilala ko yan. Becok. Oo. Okay. Minsan nga Oh. minsan nagsusot ng ribbon dito yan eh. Ako na po picture. So, alam mo, makakalolo niya, nagkaloko-loko na yan. Matutibekok na yan. Oh. So masaya siya. Okay. Halimbawa lang 'yon, hindi ko sinasabing nagkataon lang na meron din siyang ganyan. Aha. Ah. Kasi ito ay isang halimbawa lang. Ito ay Ah. hindi maaring hindi si Bekok lang ang pangalan pero maari itong magsumalamin sa ating mga katol. Yun. Na Actually, meron maaaring kang man. na meron kang isang bagay na sinunod mo, pinagbutihan mo, Mhm. nagsunog ka ng kilay para diyan. Pero at the end of it all, you feel empty. Oh. Parang merong kulang. Alam mo tol, may mga doktor na um, kilala na pero example, si Sir Ali Abdal. Okay. Who's that? Si Mr. Ali Abdal, Hmm. huling check ko sa YouTube niya. Nasa siguro kailan medyo matagal-tagal ko na siyang hindi na Pero last time na nakita ko yung followers niya 7 million. Wow. Oo, Dami yun, no? 7 million. Siguro mas malaki na siya ngayon. You can search it up si Ali. Ali Abdal. Mhm. Na-meet ko siya Oh, really? in person. Wow. Yes. Congratulations. Matagal ko na siyang sinusundan. Siya, parang financial literacy siya. Isa siyang doktor Yes. turned YouTuber. Yeah. Actually, So, I'm looking him up, Tol. mm, And I see na tama ka. He's a doctor turned entrepreneur and world's most followed productivity expert. Wow. productivity expert, yes. Very interesting. Si Sir Ali Abdal. Bata pa yan.
Wow. Galing ah. So, ito tol, sa England nag-doctorate siya. Sa London, Okay. something parang, yan. Mhm. Sinundan niya yan. Um, nag, nagtrabaho siya as doktor, shift, hospital, Okay. walang tulog, ginalingan niya. Nagtuturo din siya ng kung paano mag-review at pumasa sa exam. Okay. Tapos nag-coding din siya. In the end, Mm. nasa ano siya, nag full-time siyang mag-YouTuber. Ngayon, ang Mm. location niya, nasa Asia siya. Ngayon, nasa Hong Kong siya. Talaga. Doon siya naka ano ngayon, naka reside. Kaya mo siya na-meet. Kaya ako siya na-meet. Okay. Muntik na nga ako nag-apply ng trabaho sa kanya kung hindi natuloy yung Tall Talks eh. Bakit? Mag-doktor ka din? Ano, nurse niya? Hindi kasi productivity ang kanyang ano Mm. sinundan ko din eh. Meron akong isang libro na nabili na siya ang may akda. So, Oh. mm, so yun na nga, going back, Mhm. ang kanyang invisible script is to follow magdoktor. Okay. Ayan ang invisible script niya. Ito tol, meron pa akong isang itatanong din sa iyo. Mm. Posible ba na ang isang tao ay ma-visualize niya yung sarili niya after 5 years? For example, yung gusto niyang maging pagkatapos ng 5 taon, ganito Mm. na ako, marami na akong naipon na pera, yung pera, magbi-business ako, Mhm. at magre-resign na ako sa trabaho. Okay. Sa case ng OFW, kung OFW si Beko, Mm. uuwi na ako. At doon na ako mag-uumpisa ulit. So, bibigyan ko lang yung sarili ko ng 5 taon. Diyan tayo papunta. Mm. I, Mm. Mm. Pero tanim, bago tayo mapunta, sorry tol, sorry. Bago tayo mapunta riyan, baka kailangan nating i-test talaga kung nakascript nga lang ba tayo. Paano natin malalaman kung ang sinusunod lang natin ang invisible script bago tayo magpunta ron sa puntong babaguhin mo ang iyong script. sige. Ano tayo, idaan natin sa visualization. Sige. Ipagpapalagay mo na ang sarili mo ay nakarating na doon sa idea na gusto mong mangyari sa buhay mo. Mga Sa katol, idea. sumabay na kayo. Sabayan nyo to. Sa Anong mga... idea na Mm, gusto mong mangyari sa buhay mo. So, ibig sabihin, narating ko na. oo. Kasi ako ang gagawin mong guinea pig dito eh. Dadalwa Kaya lang nga. naman tayo rito Kaya eh. nga. May aspirations ka na gusto mong Ah, mangyari sa buhay mo. yes. Kung nasa saan ka Mm. matapos ang 5 taon. Okay. Okay. Bigyan mo ako, tol, na mababaw lang naman. Hindi mo na kailangan ikwento sa akin lahat ng family or kung sino mga kasama mo. Mm. Personally natin, nakaupo ka sa isang lugar. Ano Oh. ang itsura ng lugar na yan? Saan ka nakaupo? Yan ba ay nasa beach, nasa opisina? Aircon ba yan? Mainit? May iniinom ka? Um, ano ang pakiramdam? Mainit ba? Ah, nagpapahinga ka ba or nag-iisip ka ng isang venture na gagawin sa buhay mo? Anong scenario 'yan? Anong Okay. scenario 'yan? 5 years from now, nakikita ko ang sarili ko. Nakaupo ko sa isang malaking kwarto. Malamig. Meron akong full size.
recording studio. Meron akong complete set ng audiovisual equipment. Dahil 5 years, ako na ay isang full-blown, dedicated, and known podcaster na mayroong positive and productive topics na ini-introduce. Parang si Dr. Ali Abdal, productivity expert. Oh, ako, positivity and productivity expert. Yan ako tol by that time. Laki ng kwarto ko, air condition, complete with lighting and studio on the side. That's how I see it. And I have a full crew of production team. Yun lang tol. Medyo naging emotional ako ng konti. Okay. Sinabi mo. Napansin ko nga tol, you're a little bit choked up. Oo, dahil alam mo ba Hindi pa. na, oo nga. sa yung sinabi mo, Oh. ni-rewrite mo na yung invisible script na ibinigay sa iyo. Ba? Ba? Medyo, ano yan tol nakakagulat nire-rate ko na. Yes. Oh, kaya pala ako naka-bow tie kasi congratulations to me. Nire-rate ko invisible. How did that happen, tol? Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina sa discussion, Mhm. tayong lahat, binigyan tayo ng blueprint, maaring ng mga magulang natin, ng society natin, or ng kultura natin, na kailangan nating sundan. Mhm. Hindi ba? Pero Yes. hindi tinanong dyan kung saan ka ba masaya para gawin Mhm. itong mga bagay na ito. Dahil wala kang kamuang-muang, wala kang kaalam-alam sa mundo, Yes. kailangan may magga-guide sa iyo. Correct. At least man lang may magsabi sa iyo na maaaring maging susi para sundan mo, blueprint na Mhm. ito ang iyong magiging future. Mhm. Which is nangyayari naman. Yung iba nga, nagdodoktor, di ba? Kagaya ng example natin kanina, si Bekok, naging abogado pa, di ba? Pero Yes. ang hindi natin na ipaliwanag sa nangyari sa kanya is bakit siya naging masaya humawak ng gitara. Tama. Di sana noon pa lang may nagsabi na sa kanya, Bekok, eto yung gitara. Be happy. Mhm. Walang nagsabi sa iyo ng ganun walang nag-hand over sa iyo ng ganung klaseng script. Wala. As far as I know. Sorry, Yes. sorry. In my case, I don't know that, pero doon sa storya natin kay Beko, baka wala. Oo, yung storya natin kay Bekok Correct. hindi naman siya nag-fail sa buhay niya eh. Kagaya ng Mhm. mga OFW, kailangan mong daanan ang journey na yan Mhm. para ma-distinguish mo ang invisible script na naibigay sa iyo. At dahil minana mo yan, hindi mo yan kasalanan. Dahil at any moment, pag gugustuhin mo, pwede mong i-rewrite ang invisible script na binigay sa'yo. Na ano ko, medyo sorry na-cut kita doon sa thought process mo, pero I'm just wondering, you asked me 5 years from now, meron bang like
how is the process? How are you supposed to introduce this visualization process? Madadala mo ako 5 years, 3 years. I don't know. Just wanted to Oo, know. oh, tama. Glad na tinanong mo yan. Sa aking pananaliksik, Mm. tsaka introspect din sa sarili ko, naisip ko na, yes, 5 years is too far away from the present. Ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo, but you have the idea of getting there. At maliwanag sa'yo, ikaw, Yes. maliwanag sa iyo na nabi-visualize mo kung anong itsura. Studio, malamig, Yes. may, Yes. yan, maliwanag para sa iyo yan. Ang wag mong kakalimutan, mga katol, wag mong kakalimutan na lahat ng bagay na dadaanan mo sa journey from day 1 to 5th year, Mhm. kailangan mo siyang daanan. Okay. So, ito man ay maging mapait, hindi man pumanig sa iyo ang ano ba tawag dito? Tadhana. Tadhana, Hmm. tumuloy ka lang kasi kailangan mong daanan 'yan dahil diyan mo madidiskubre na nire-rewrite mo na ikaw na mismo ang nagsusulat. Focus on the goal lang. Hmm. Alam mo na doon ka papunta. Kasi ang ang invisible script inilatag sa iyo nang wala kang idea, kaya hindi mo rin kasalanan, hindi mo alam kung ito ba ay gusto mo o ayaw mo. But at the very first time, nung nag-visualize ka ng isang buhay na sa tingin mo after 5 years, yun ang mangyayari sa iyo. Yung proseso nag-uumpisa na. Ngayon mag-iisip ka, tamang desisyon after tamang desisyon lang ang gagawin mo. Oh, okay. Okay. Gets mo, Okay. tol? Yes, 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 Kasi yes. hindi mangyayari yan overnight eh. Hindi yan Mhm. mangyayari in next week. Hindi rin yan mangyayari after 10 episodes ng Tol Talks. So para bang kailangan pala no, na tanungin mo rin ang sarili mo the moment you realize na wait lang, merong invisible script na binigay sa akin. Which is, alam mo, in hindsight, because of how you explained it, it's not totally bad pala. It's not totally bad. Correct. And It's, mm, bago tayo mag-jump into the brighter side of the topic, tayo ay magpo-post lang ng konting-konti lang. At tayo ay magdi-deep dive sa ating part 2 ng ating topic, The Invisible Script. We'll talk about the lighter side. So, thank you, Tol. mga katol, stay tuned lang kayo. Kami ay babalik. See you sa part 2.